thank you, no? Commissioner Rowena Guanzon, na ikaw naman ngayon binoboljak ng mga kapinklawan mo, dahil nako, alam mo, kababayan ko yan, si Rowena Guanzon. Kaya lang, nung panahon ng bardagulan namin, nung bangag, nung ako ay bulag na bulag pa, dito sa mga bangag na Addictus Benedictus, ay gigil na gigil talaga ako dyan kay Commissioner Rowena Guanzon. 'Di ba? Alam niya yan. Kasi siya yung commissioner dati sa COMELEC at gigil na gigil ako dahil nga doon sa disqualification case ni Bangag. Siyempre, you know, akala natin, ibabangon niya yung Pilipinas bilang isang supporter, na akala natin itutuloy ang magagandang ginawa ng father niya at hindi yung mga masasama at yung build ni Pangulong Duterte. Talaga naman ngayon nagboldyakan tayo naman with Rowena Guanzon. Pero bakit ko ba binoldyak si dating Commissioner Rowena Guanzon? Kasi nga, lagi siyang gumingiwi na ganon. At sinasabi niya na addicto si Bangag Jr. Siyempre, bilang isang supporter, masasaktan ka. Kita mo, siya na lang ang halos visible na nag-iisang anti-Marcos talaga. Yan ang sinasabi ko, na may paninindigan yung tao, principled Ilongga yan eh. Alam mo, sa totoo lang, gigil na gigil talaga ako sa kanya dati. Diba? It's the same thing nung, shout out kay Doc Lenny dito, no? Na gigil din siya dati kay Attorney Vic Rodriguez. Ayan. Gigil na gigil din. Doc Lenny, alam ko nanonood ka. Gigil na gigil sa kay Attorney Vic Rodriguez dahil nga sinuportahan si Bangag. At nung pumunta si Attorney Vic Rodriguez dito, sinabi niya mismo yan dun sa aming forum, no? Nagigil ako sa'yo dati, galit na galit ako, ganyan. And you know, nung si Attorney Vic ay nag-expose na rin sa lahat ng kademonyuhan ng gobyerno ni Bangag, minahal niya na si Attorney Vic. It's the same feeling yung kay Madam Rowena Guanzon, dahil isa siya sa mga nag-facilitate o tumulong sa amin. Actually, isinasama ko na yung sarili ko kasi supposedly kasama ako dito sa pag-file ng libel case, okay, laban kay Barbers. Kaya lang, yun, nag-uusap kami nila, Cathy, lahat sila, kausap ko yung mga yan sa group chat, na ang sabi ko, kayo na lang muna mag-file ng case. Kasi, syempre pag nag-file ako ng case, kailangan ko pumunta ng Pilipinas. 'Di ba? Alam niyo naman, pagtungtong ko pa lang sa airport, tatamnan na ako ng pulburon ni Lisa Tanas. At sasabihin, ibabaliktad na ako ang nagpupulburon. So bakit ka papasok sa laban na alam mong hawak ng mga demonyo pati airport? 'Di ba? Kaya sabi ko sa kanila, you just go ahead. I'm here na nagsuporta sa inyo, ganyan, unahin nyo na. So, unahin nyo na yung mga jutang ginimas yan. Dahil, di ba, pinapatawag kami para mag-investigate, para imbestigahan daw ang mga narco and pogo vloggers. So, pinagbibintangan kami ang mga anti-bangag critics or vloggers na kami ay binabayaran ng pogo operators at yung mga narco o polboronic. Pero ang totoo, itong bangag na administrasyon na ito talaga ang nakikinabang sa pogo at saka sa polboron. At yung sinasabi ni Barbers na yung jutang ayun na kasing minumura siya eh. Ikaw ba ka ng ina mo, di ba? Kung ayaw mo palang mamurang, ba ka ng inang trillion times ka? Hindi ka na lang sana nagpolitikong hunghang kang animal ka. Di ba? Ang pinag-uusapan dito, public interest. We talk about your corruption, lahat kayo, mga jutang ginimis kayo. Dahil pasweldo kayo ng bayan. Tapos kami, ang pagbibintangan mo, na nga kami ay narco, kayo dyan sa Tricom o Wadcom. Actually, mga kababayan, di ba si Cathy naging emotional, si Cathy Binag, si MJ naging emotional kahapon dahil yun na, kinakwento ni MJ na may mga elderly na, yung kanyang like mother na dapat, you know, yung time na yun, sa totoo lang, tama dun si MJ, no? Na yung ginagawa ng Wadcom na ito or Tricom na ito ay panggigipit. Kasi ang sinasabi ng mga hinayupak na to, inimbitahan
ang mga vloggers para daw sila mag-imbestiga, para makatulong. Kinuha kaming mga resource person in aid of legislation. Pero ang totoo, hindi naman kami inimbita para makatulong ang aming mga insights, ang aming mga expertise para i-improve ang ang batas ng patungkol dito sa pag-suppress nila ng freedom of speech. Sabi nga ng batas, hindi ka pwedeng gumawa ng batas na supilin, okay, ang ating malayang pagsasalita, pagpapahayag ng opinyon at kung ano pa. Kaya nga paulit-ulit nating sinasabi, mga kababayan, kung gusto pala nila na magkaroon ng mga vloggers. Kasi if you talk about vloggers, huwag ka lang tututok dun sa anti-mga vloggers. Marami mga entertainment vloggers na nagpapakita ng mga latbi nila, mga kabigaan, kadyutahan na nakakasira ng ng mga kabataan. Marami mga kabataan ngayon na nag-aspire na maging mga vloggers na ginagawa na lang yung mga kaletsyan. Yung iba kumakain ng tae. Hindi, di ba may mga ganon? Yung iba kumakain ng yung mga ganon. Yung iba, pinapakita yung bilat na parang magbuka-buka ng mga kipay nila para magka-views lang, katulad ni Lisa Tanas. Di ba? Nangingidnap yung jutang Genemes na yan. Sabi nga ni Pinoy Ako PH, the most sued government ever, Bangag administration. So ngayon, mga kababayan, kaya naman, yung pag-file ng libel case, cyber libel case, dito kay, pangalan nito, kay Barbers, ay deserve niya. Okay? Pero ngayon, tignan natin. Okay? May sinasabi siya na parang duwag daw itong mga tayo, 37 vloggers, and ginagamit lang daw natin, mamaya basahin ko yung statement niya, ginagamit lang daw yung batas para magtago kami, or iti-take advantage daw yung batas para magtago kami at hindi kami pupunta dyan sa kanilang TRICOM hearing na yan. Kung hindi ka naman kabubububuhan ka jutang Genemes, hindi ba isang matapang na hakbang ang ginagawa? Isama ko na yung sarili ko, yung mga palangga ko dyan, although I'm not included sa nag-file ng case, hindi ba isang matapang na hakbang ang ginawa ng mga anti-bangag vloggers? Nakasuhan kang hinayupa ka sa pag-aakusa mo sa amin na kami ay narco and pogo vloggers. Dahil yan ang pakalat niyong fake news eh. Diba? Na kami ay trolls. Pero ang buwaka ng Genemes kayo, si Lisa Tanas at si Marcos Bangag, ang mayroong trolls. Kahit tignan nyo ang kanilang account ngayon, ang dami ko ng mga in-expose dyan, mga screenshots, na mismo yung nung Presidential Communications Office na yan ang nagpapakalat ng fake news. Yang si Bukangkang na tinanggal nilang undersecretary. Di ba? Meron tayong screenshot na pinersent na allegedly siya ay kumukubra ng 3 to 5 million not dollars, pesos, mga kababayan, na budget para sa kanilang mga bangag vloggers or pro-bangag vloggers. Okay? Siguro binibigyan na ng barya pero malaki pa rin itong mga pro-bangag vloggers, tapos according to our source ay bumubulsa ng 3 to 5 million pesos. Ngayon, ito si Lisa Tanas, di ba, sinabi ko sa inyo, meron din tayong source dyan na may binabayaran siyang firm na 5 million a month. Ang firm na binabayaran ni Lisa Tanas para mag-trolling, magsabi na siya ay mudlo, na hindi siya mudlo, hindi siya butod. So bakit tayo lang ang iniimbestigahan na anti-bangag vloggers? So makikita mo talaga na ang target nila is tayo, right? Trollbuster. Okay, basahin natin to. Okay. So dahil nga doon sa pag-file ng case kagabi, kahapon dyan sa Pilipinas, nila Cathy, I hope makausap natin si mga palangga natin no soon. Excuse me. Ngayon, ang sabi dito ni vloggers, bakit kayo masasaktan kung hindi kayo guilty? Alright? Sabi dito, dahil nga sa pagsampa ng libel case sa Quezon City Prosecutor's Office
ng ating mga palaban at matatapang na mga anti-bangag vloggers laban nga dito kay Barbers, siya ay talagang sinasabi niya na bakit kayo masasaktan kung hindi kayo guilty? Mamaya isa-isahin natin yon. Kung natatandaan ninyo, nung December, nagsumulat itong si Barbers sa NBI na imbestigahan, ang sabi niya, na imbestigahan ang narco-vloggers na posibleng connected sa mga pogo. Actually, hindi niya lang sinasabing allegedly eh. Marami siyang mga interviews outside sa kanyang parliamentary immunity sa loob ng Tongresista, House of Congressman, mga kababayan, na talagang mayroong malisyosong pag-aatake sa amin na kami ay pogo or narco vloggers. Imagine mo, 'di ba? Dahil kasi 'di ba, may lumabas kasi na article, I forgot kung saan galing 'yon, na si Barbers ay inakusahan nung particular I think taga Bukidnon din 'yon yung sumulat na 'yon. Na inakusahan siya at ang kanyang mga pamilya na mga pulboronic diyan sa kanilang lugar. Kaya galit na galit siya ngayon, 'di ba? Kaya nga dapat ikaw ang imbestigahan ng NBI na hunghang ka. 'Di ba? Ikaw diyan ang head ng House Committee on Dangerous Drugs. Pero ayaw mong ipatawag si Cathy Binag patungkol sa accusation niya na si Marcos Jr. ay isang addictus benedictus at si Lisa Tanas, kidnapper, tsakera smuggler, ay inabutan siya ng droga o pulburon. Di ba, ikaw yung head. Pero gusto niyong punterian dahil magkakasabwat kayong hinayupak kayo na talagang patahimikin kami. You know why? Mga palangga, alam naman natin, alam nyo naman yan, na kaya kami pinapatawag dyan sa committee na mga huwad committee na yan o TRICOM na yan, kasi nga iko-contempt kami. Diba? Kayo dyan, ako gugurgurin talaga ako dahil, prior to that hearing na yan, si Lisa Tanas at si Robles kasama yan sa kaso ko na mayroong nagbigay sa atin na, na informante, nagugurgurin, na pinagugurgur nila ako. So kaya itong nangyayari sa ating mga palangga, actually slight lang, wala pa to sa nangyayari sa akin. Sa ginagawa nilang, akala nila kasi mapapain, madidrain nila ako physically, mentally, financially. Yun kasi yung target nila. Alam nyo naman, last year, sunod-sunod yung kinaso nila sa akin. 4 cases, lahat yung defamatory. Hinabol nila ako dito. 'Di ba? Civil case yun, mga palangga. Kaya nakapag-file sila dito at ginagastos nila ang kaban ng bayan.